Alam mo ba ang nosebleed troop sa anime? Hindi totoo. At ang pinanggalingan nito, mas weird pa kaysa iniisip mo. Welcome sa Sam Explain. At ngayon, malalaman natin kung bakit tuwing may sexy o cute moment, biglang boom, dumudugo ang ilong ng anime characters. Unang-una, ang nosebleed hindi totoong nangyayari kapag may nakita kang sexy o nakaka-attract. Pero bakit sa anime automatic tulo dugo? Nanggaling yan sa lumang Japanese belief. Noong panahon pa ng mga lumang writers at manga artists, may paniniwala na kapag mataas ang sexual excitement, umiinit ang katawan, tumataas ang blood pressure, at maaaring magdulot ng nosebleed. Of course, hindi ito medically accurate, pero dahil nakakatawa siya at madaling maintindihan, kahit walang dialogue, ginawa siyang visual comedy sa manga at anime noong 1960 hanggang 70s, at dahil effective, ginawa ng mas maraming artist hanggang sa naging standard na trope. Pero teka, bakit ilong? Like legit? Bakit doon? Bakit hindi pawis? Bakit hindi nanginginig? Bakit hindi na lang umiinit ang pisngi? Simple lang ang sagot. Ang dugo ay symbol ng passion sa Japanese culture. Kapag nag-nosebleed, ibig sabihin, lumalabas ang init sa katawan. At habang lumilipas ang panahon, mas pinalaki nila ang joke. May tumatalsik na parang fountain. May lumilipad pa atras dahil sa shock. May parang volcano eruption. The bigger the nosebleed, the bigger the attraction. What? Sa manga, napakahirap ipakita ang emotion gamit lang ang black and white drawings. Kaya gumawa ang mga manga artists ng visual shortcut o symbols. Big sweat drop, katumbas ng awkward. Sparkly eyes, katumbas ng admiration. Pop babe, katumbas ng galit. At syempre nosebleed, katumbas ng sexual attraction. Para itong emoji sa manga, hindi mo kailangan ng dialogue. Hindi mo kailangan magsabi ng, "Uy, attracted ako sa'yo." Isang tulo ng dugo lang, gets na ng reader. Pero bakit effective ang joke? Kasi may tinatawag sa comedy na exaggeration. Ito yung kapag pinalaki mo ang normal na reaction para maging nakakatawa. Example, sa totoong buhay kapag may crush ka, namumula ka, kinakabahan, nabablangko ka, pero sa anime, biglang may dugo. Dahil sa malakas ang contrast, naging nakakatawa siya. Parang cartoon logic tulad ng Looney Tunes na nai-stretch, Tom and Jerry na lumulubog ang ulo sa wall, o SpongeBob na nagiging skeleton. Maraming nag-aakala na lalaki lang ang nag-nosebleed, pero sa totoo, both genders sa anime pwede magkaroon. Kadalasan boys, kasi sila ang madalas ma-inlove sa sexy scene. Pero may mga anime na girls character din ang nag-nosebleed kapag may gwapong guy. Tulad ni Sonako ng Wallflower na kilala sa unlimited na tulo dugo. Siyempre, kailangan natin tanungin, totoo ba to sa real life? Siyempre ang sagot, hindi. Walang doktor na magsasabing, "Ay, nakita mo yung crush mo, kaya ka nagka-nosebleed." Ang tunay na causes ng nosebleed, dry air, sipon, sugat sa ilong, high blood, allergies, or minsan wala talagang rason. So bakit hindi pinapakita yung mga nabanggit ko sa anime? Ang sagot, kasi hindi nakakatawa. Mas entertaining yung, "Ay grabe, crush ko nakita ko. Boom, dugo." Kaysa ay nilagnat, kaya nagdugo ang ilong. Bakit hanggang ngayon ginagamit pa rin ang nosebleed trope? Simple lang, nakakatawa, madaling intindihin, instant expression ng emotion, nostalgic, parte na siya ng anime culture, at pinaka-importante, fun. Anime is not meant to be realistic. Ngayon, alam mo na kung bakit may nosebleed sa anime. Symbolism lang, joke lang, at parte ng masaya at exaggerated na mundo ng anime. Kung fan ka rin ng anime lore, tropes at fan trivia, tulungan mo akong palakihin tong community. Hit like, share, at subscribe. Tapos comment ka ng anime trope na gusto mong i-explain ko next. Alam mo bang na-ban o na-restrict ang Death Note anime sa ilang lugar sa China? Noong taong 2005 sa siyudad ng Shenyang, China,
ipinagbawal ang Death Note. Bakit? Dahil may mga estudyante raw na gumagawa ng sarili ng Death Note notebooks. Tapos sinusulat nila ang pangalan ng kaklase o teacher, pati cause of death. Dahil doon, ipinalawig ang pagbabawal sa ibang lugar, gaya ng Beijing, Shanghai, at iba pang lalawigan. Ginawa ito para protektahan ang kalusugan at katawan at isip ng mga estudyante. Kasi ang tema daw ng Death Note ay horror, kamatayan, at pagsasantabi ng moralidad.